Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. It's another day, another vlog at gala ang ating for today's video. Bago ko simula ng vlog na to, baka naman pwedeng humingi ng like and subscribe at click the bell button para updated kayo sa lahat ng video ko. Tara na at umpisahan ang biyahe patungong Batangas City. Ayan guys, medyo traffic na dito pero maaga pa naman. Time check, it's 4:45 AM. Guys, naman muna kami dito sa pamilyang bayan ng lungsod ng Batangas upang mamili ng pasalubong at pagkain dadali namin papuntang Isla Verde. Bigat yan. Good morning Batangas! Ayan, nandito na tayo ngayon sa Pier ng Tabangaw papuntang Isla. So, antay lang tayo ng bangka na sasakyan. At ito nga pala yung amin na pamili sa palengke. Ito guys, yung bangka papunta sa kabilang barangay. So yung sa barangay namin is, ayun! Kung makikita nyo, ayan. Nandiyan pa sa laot guys. So, mahaba-haba pa ang ating antayin. At ito na nga, ayan nakarating na sila. So, kailangan na naming isulat yung mga pangalan ng pasahero. So, 4 kami. Kasi ayan guys, kung makikita nyo is maraming katabi yung bangka namin. Kasi ang Isla Verde guys ay may 6 na barangay at bawat barangay ay may kanya-kanyang pasaherong bangka. Iisa lang ang biyahe nito bawat araw, depende na lang kapag may okasyon. Nagkakaroon sila ng isa pang biyahe or special trip. At dito, pag special trip, doble na yung pamasahe. Pero mostly madalas pag December lang yun nangyayari. At ito ayan guys, pagbaba niyang bangka papunta dito sa Pampang, kailangan mo muna sumakay dyan sa maliit na bangka. May mga bangkero na maghahatid dito sa Pampang. At pag sasakay ka na rin ng bangka, ganun din naman. Sasakyan mo rin yan. Ayan guys, kung mapapansin nyo yung maliit na bangka, iisa lang yung kawayan niya o katig na tinatawag. Kasi pagtapos na ihatid lahat ng mga pasahero, iaakit na nila yan doon sa malaking bangka. Pagtapos na lahat ng mga pasahero na maisakay. Kaya medyo na-challenge ako dito sa pag-akit. Gumagalaw yung bangka gawa ng maliliit na alon. Familiar ba kayo sa imaheng nakita ninyo? Yes, tama kayo dyan. Pagpapunta kang Isla Verde, dito sa kaliwang bahagi, ay matatanaw mo ang kanilang sikat at tourist attraction dito sa Batangas City. Ang Monte Maria at ang Glass Walk. Yan guys, hindi ko pa yan napupuntahan. Pero dito, habang nasa biyahe, nakita ko naman na. Pero one day, malay natin. Basta dito kayo sa kaliwang bahagi, pupwesto, papuntang isla para makita ninyo yan habang kayo nasa biyahe. Sa wakas, sa halos 1 oras naming biyahe sa laot, ay narating na rin namin itong isla. Teka. Parang kailangan kong patayin yung cellphone ko. Medyo maalon, kailangan tumulay dito sa hagdan, pababa. Ayan guys, hindi kayo magsisisi kapag narating nyo na isla. Kita nyo yung tubig, napakalinaw. Oh. Pwede na mag-swimming dito lang sa Pampang. Parang, ha? Pataas. Paano magkakadagay dito? Hindi sa'yo. So, dito magsisimula ang aking day 1 sa isla. Oo at hindi. Hindi gusto ko sa bakla. Wala. Saan mo niya? Ba? Nalalakad naman ako ah.
Hiking. Para sa mga hindi pamilyar, ito nga pala ang isdang pakpakan. Ngayon lang din ako nakakita ng ganito. Madalas sa palengke, tilapia, bangus at gigi. Pero dito sa isla, ito ang sikat. Sa paglilinis dito sa isda, kailangan tanggalin ang buong balat nito kapag iluluto. Pwede naman daw ihawin kasama ang balat. So kailangan mo lang tanggalan dyan sa may parte ng ulo para mabilis mo siyang malinis. Kailangan gamitan ng plies para mahatak ang balat mula ulo hanggang sa buntot. Makikita nyo naman may kakunatan yung balat ng isda. Kapag naalis na ang balat, makikita nyo malalaki ang laman ng isda. Masarap ito sa sinabawan, sa mangga at prito. So ayan, kita nyo naman guys kung gaano kahirap balatan yung isdang pakpakan. Pero napakalinamnam ng laman yan. So after kumain, papahinga, tapos merienda naman. Ayan, maghahalo-halo nga pala kami. Kompletos, tricados yan guys. Oh, daming lahok oh. Kuha na lang. Bukas na umaga kayo magliguan. Maganda ng umaga. Ang nangangalay sa kalalakay. Napo na kayo. Yan ka na yun sa trono mo. Magaling kong umaga. Ay nako, super. Salas ga? Bukas na kayo to per magliguan. Sige. Ay, Dito dapat sa may ganitong puno. Puste. walang taklob ari. Nasa taklob dito. Ito na. Ito. Sarap ay, hindi. Taklob yan yan. Oh! Hindi natin na. Munti ka na nga pala kaming hindi makapag-halo-halo. Kasi ang naging problema namin ay kung saan kami kukuha ng yelo. Buti na lang may galing sa bayan at meron siyang dalang bloke ng yelo. Kaya nakabahagi kami. Ang supply kasi nila dito guys, ang kuryente ay nagsisimula ng 6 PM to 9 PM. Ganun lang siya everyday. Walang regular na supply. Kaya ang inaasahan ng mga taga rito ay solar panel at generator. Yan. Ang bilis oh. Nakagawa na rin agad si ate. Oh, kanina pa yung ginawa ni Karen yung parang ko. Ay kaso, hindi pa gayat. Lagay mo lang ganyan. Wala naman. Naman. Super lagi. Pagtatatlohin ko lang. Ari. Yan. After namin magmerienda, pagpasya namin pumunta sa kanilang sementeryo dito sa isla para makadalaw na rin sa mga mahal sa buhay. At ito yung kanilang covered court dito sa isla. Yan, pampalipas ng oras, may mga nagbabalibol, basketball. Ito na yung kanilang daan papuntang sementeryo. Hindi pa siya sementado, talagang lupa pa. At napaka daming puno, halaman, liblib, talagang papasok pa. Ito pupuntahan namin sementeryo ay ang bago. At yung luma ay nandun sa taas pa ng isla, medyo may kalayuan. Kaya ito na yung bago nilang libingan dito sa isla. Oo nga. Dito? Buhat-buhat. Ano po, may kabaong din? Ano ba? Hindi, ibig ko sabihin. Ibig sabihin ay kahoy ba? Yung gagawin na lang. Oo, yung nawala yung ano. Or binibili pa po sa Batangas? Pinaangkat pa? Isasakay doon sa barko, sa bangka. Ay, hindi ko alam sa nawalang ito eh. Parang ginawa lang ata yung ano. Ha? COVID? Parang ito ito. Pandemya. Nung namatay yung mamay. Nung namatay yung mamay, pandemya yan, di ba? Oo. Kaya ang nangyari, nasa gabi lang, di ba? Parang ginawa lang ata yung kabaong na yan. Oh, yun nga po, parang gagawin na lang. Siyempre, nasa isla eh. Kabayan. Tatawid pa. Hulog ka ng ano, yung sa St. Peter, ganun. Oo. Tapos sila ang magdadala na.
Andahin doon yung bangkay. Ah, ito na. Tabi po. Nagalaw lang kami. Habi-habi. Tabi po. Gulat ako. Ikaw ka na nga ngumpay. Dino. Tabi po. Dino. Ang ka dyan. Tabi po rin, tabi po. Ito na talaga yung pinaka-sementeryo. Dagat na yung babang yan. Wala na siyang private na ganito. Ano? Tabi po, tabi po. Ang dami na dito pa. Ah, ganda naman ng view. Ata, hindi ka naman naglalangita. Tabi po. Kung napansin nyo, simula nung pumasok kami dito sa sementeryo, puro tabi po na lang ako, pasintabi po. Kasi hindi naman tayo familiar dito sa lugar, hindi tayo dito lumaki sa isla. Kaya mas mabuti pang magbigay pugay tayo or galang sa mga hindi natin nakikita. At syempre, manahimik na din dahil hindi nga tayo taga rito. Bilang respeto na rin sa mga nakahimlay na. Diba? Tabi po rin, tabi po, tabi po. Tabi po rin, tabi po. Tabi po. Tabi po. Tabi po, tabi po. Sino dyan, Tita Galo? Tabi po. Dito pala ang daanan. Bon, ay doon pa lang isilang. Ay, birthday pa lang yung February. Oh? February. February 17. Oh. 20 pa, ay 1925. Agad yung ano dito yung cemetery. Ayun yung Monte Maria, okay tao. Doon. Doon sa malayo. School. High school. Elementary. High school, elementary. Ang kagandahan dito sa isla, guys, pagdating sa kanilang edukasyon, ay kompleto na mula kinder hanggang K-12. So, iisang paaralan na lang. Hindi na nila kailangan pumunta sa kabilang barangay para doon mag-aral. So, dito, na-cater na nila lahat. Parang wala naman nakatira na dyan to. Wala ka ng bahay yan. Oo. Sa bayan siguro. Parang maestro na ako ano dyan. Mga estudyant. Oh, kasi pasukan nito, kawawa talaga sila. Gusto ka pa yun. Bayan talaga nila. Ah, hindi. Kasi sa butuhan. Oo. Nililisan yan. Ay, oo nga po. Bubutuhan. Sakali agad. Bibigyan naman natin siya ng karne. Kanina yung kabi, na mawawala sa atin yung bubuntok. Pagkagaling sa sementeryo ay napadaan ulit kami dito sa kanilang cover court. At may naglalaro ng basketball, volleyball. So, magandang pahinga na rin sa amin. So, dito na nagtatapos ang unang araw sa Isla Verde. Salamat!